Juris neminem excusat. Ignorance of the law excuses no one. Alamin ang mga probisyon ng ating batas. Ipaliliwanag ni Dean Mel Santamaria. Ito ang Legal Basis. Mga kapatid, ito po desisyon ng Supreme Court na yun daw pong mga naglingkod, public officers, yung mga nasa gobyerno na hindi tugma yung yaman doon sa kanilang actual na kinikita, ang presumption po ay ill-gotten wealth. In this case po, may desisyon na sinasabi, yan, ibalik nyo, forfeited yan in favor of the state. Dean Mel, good morning, sir. Magandang umaga sa iyo, Ted, DJ Chacha, sa ating mga tagapanood, tagapakinig. Mabuhay po kayo lahat. Halos di ko kayo nakilala din. Parang ano bang pelikula ko napanood dito? Baka international film. International film ba? Looking good, Dean Mel naman. Okay. Sige. Dean Mel, ito, kaso po ito ni dating controller po Jacinto Ligot. Ano po ang kaunting background and decision ng Supreme Court na kapakipakinabang sa bayan? Sapagkat ang nasabing taong yan ay di umano'y siya yung nangangasiwa ng pera ng ating AFP noon. Siya yung tinatawag na controller. At from 1982 to 2003, ayon sa desisyon, ang napatunayan lang na maximum nakikitaan niya na mga 9 million. At pero ang na-undeclare niya, nakita sa mga ebidensya na meron siya mga propriedad at meron mga deposito. Kung susuma totalin mo, ay umaabot sa 101,761,835. Napakalaki. At nung 2001, yung increase ng kanyang yaman 1,094% ang increase. Nung 2002, 2,898 ang increase. 3,428 ang increase. At iyan anong 2004, 7,196 ang increase ng kanyang yaman. So ang increase hindi lang mga 2%, 3%, talagang gigantic, no? So nag-imbestiga ngayon sila. At iyon nga, na-discover nila yung mga propriedad dito sa Pilipinas, sa ibang bansa, pati na rin ang mga deposito sa bangko. Kaya naghabla sila at nilayo ng gobyerno na i-forfeit, i-seize, i-freeze ang mga ari-ariang ito sapagkat may pagpapalagay nga na ill-gotten wealth. Kasi itong batas, Section 2 ng 1378. Anong sinasabi ng Section 2? Kung ang isang public officer o kawani ng gobyerno habang siya ay nanunungkulan ay nakakuha o nagkamal ng mga ari-arian, lantaran o hayagang hindi proporsyonal o sabi mo nga Ted, tugma sa kanyang sahod o anumang lehitimong pinagkakakitaan niya, ang mga ari-ariang iyan ay ituturing na prima facie hindi kinuha sa tamang paraan, ill-gotten wealth. Prima facie. Ano ibig sabihin ng prima facie? Ibig sabihin yan, iyang mga katibayan na yan ay sapat na para patunayan ang inihahayag ng sitwasyon. Ibig sabihin, kung ito lang ang galiit ang iyong kita at napakalaki ng iyong mga ari-arian, talagang saan mo nakuha yan? May pagpapalagay, presumption, ituturing yan na illegally gotten. So ayan ang nangyari, iyan ang desisyon ng Korte Suprema. Opo, ito po din ay Republic Act 1379, no? Opo, 1379. Yes, 1379. Opo, Tama. opo. At iyang Republic Act na yan ay 1955 yan. Iyan ay ginawa ng ating mga senador noon at mga congressman na mararangal noon at matatalino. So, napapakinabangan natin ngayon. Kaya lang, siyempre, kailangan mo dyan political will para maipatupad mo yan. Ang ginawa nga nila noon para mapadali ang pagdidiscover ng mga kurakot
'Di ba? Pero hindi nakikita natin ngayon, parang ang ganda na ng batas, pero bakit ang tagal pa ng hustisya, 'di ba? Opo, opo. Yes, Dean Mel. Dean Mel, civil case po ito na inihain ng Estado matapos silang matalo doon sa mga tax evasion cases. Di po ba ang background dito? Kaya napursige din po ang Estado na habulin sila, itong sila Ligot. Bagamat namatay na po itong si General Ligot at ang natira ho na lamang ngayon ay yung kanya pong pamilya. So, civil case po ito. Kaya din po umabot po ng matagal at sa Supreme Court nga po umabot din. Hindi lang isang kaso to, dalawang kaso. At ang agwat pa ng kasong to, 8 taon. Una muna, inuna nila yung mga propriedad, mga ari-arian sa Amerika, dito sa Pilipinas. At pagkatapos, after 8 years, nakita na nila yung mga bank account na naghahalaga ng 55,596,694. Ang laki, nakita na nila. So nag-file ulit sila after 8 years nung nauna. At ngayon, umabot na nga sa Supreme Court, ito na nga ang desisyon. Din, hindi ko alam kung diyan po sa brief na inyo pong nabasa tungkol po sa desisyon na ito, meron po atang importanteng provision na ang sinasabi po, ang sabi po dito, the Supreme Court also clarified that proceedings on unexplained wealth are exempt from bank secrecy laws when bank deposits are the subject of forfeiture as in this case. Sabi po ng ating Korte Suprema, basta't ang kaso ay forfeiture o ang pag-iilit, pagkukuha ng nakaw yaman, yung Bank Secrecy Act, kung peso ang pinag-uusapan, ay talagang exempted. Exempted yan. Walang bank secrecy law dyan. Basta't forfeiture, nakaw yaman, peso ang pinag-uusapan. Pero doon sa mga foreign currency, dapat may pahintulot ng deposito. Pero dito sa pagkakataong ito, dito sa kaso ni Ligot, niligay niya ang kanyang foreign currency hindi sa isang bangko, kundi sa isang investment house. Sa isang investment house. So sabi ng Korte Suprema, hindi bangko yan. Investment house yan. So kayang tignan yan. So kaya nakita rin. Nakita rin yung investment niya sa sa Citicorp. Investment house, no? Ang laki talaga. So yun ang sinasabi ng Korte Suprema. Basta ang kaso ay forfeiture at peso ang pinag-uusapan, exempted sa bank secrecy law. Pangalawa, kung foreign naman currency, makikita lang yan kung may pahintulot ng depositor. Pero ang tinutukoy niyan, bangko lamang. So kung sa mga investment house nyo iniligay, nag-i-investment kayo, wala yan sa bank secrecy law. Okay. Sige po. So din, in the light of this scandal ngayon na ating kinakaharap, meron pong mga supposed to be mga criminal cases na ihahain ang ombudsman o ang DOJ sa ilang pong mabababa ang level sa gobyerno sa mga RTCs. Pwede bang isabay itong forfeiture cases? Doon naman sa klaro ho naman na mga lingkod bayan na sobra-sobra ang kayamanan doon sa kanilang kakayahan na kumita. Oo, pwede naman, siyempre, sapagkat civil case lang ito. Alam mo, sa ating batas nga, ang sinasabi, lahat ng mga criminal case, basta i-file mo, pasok na ang civil case. Meron lang mga exemption, yung mga swindling, pagnanakaw, pwede mong iligayan, ihiwalayan. Kaya yung mga tao, mga second ranking lang, yung mga medyo mababa, nag-file sila ng criminal case, pero hindi yan makapagpipigil na kasuhan yung mga matataas na tao, yung mga, kung meron sa DPWH sa sangkot yan na mataas, pwede yan. At ang sabi nga ng ating batas, 1379, ito sabi ng batas, kahit na anonymous report na mukhang credible, ay dapat imbestigahan at file ng kaukulang kaso sa civil case forfeiture kung kinakailangan. Yan ang sabi ng batas. Sino po ang naghain po ng demanda dyan sa dito po sa dito po, di ba umaabot lang ito ng Supreme Court, but basically po ang forfeiture case nagsimula pa sa RTC din?
Sa ombudsman yan. Sa ombudsman. Nag-ano muna sila, nag-investiga sila. Pagkatapos napatunayan nila itong pagpapalagay na disproportional ang kita sa mga ari-arian niya. So ipinail nila sa Sandigan Bayan. Yan yung unang kaso. Yung pangalawang kaso, AMLAC naman. Opo. 'Di ba? So kasi mga deposit na to ng bangko. So sila ang nag-file at final rin. Siyempre, gobyerno yan, Sandigan Bayan. So dyan final muna sa SBN. Pagkatapos inakyat sa Korte Suprema. Opo, kasi nga yung pamilya na po ang nag-akyat sa Supreme Court, no? Opo, oo, kasi nga na-freeze sila eh. Opo, Na-freeze. opo. Ang maganda pa rin sa desisyon na ayan, sabi ng Korte Suprema, hindi porkit narehistro mo ang ari-arian sa pangalan ng asawa mo, ng anak mo. Sa kasong to, kasama ang brother-in-law. Ibig sabihin, patay na ang batas ng Section 2. Hindi. Sapagkat susuriin kung ang iyong asawa, iyong mga anak, iyong brother-in-law ay may tanging kakayahan para magkamal-kamal ng mga ari-ariang iyan. So kung wala, may pagpapalagay na nanggagaling talaga sa iyo yan. At kasi ang nangyari dito sa kasong to, yung iba naman inamin nila. Pero yung mga pag-aamin nila, sabi nila, pinahawak lang sa amin yung perang yan. Pero hindi naman nila na pruweba kung magkano ang hinawakan nila sa mga iba't ibang mga tao. Sinabi nila hindi sa kanilang mga ari-arian yan. Pero ang kinuha ng gobyernong witness nanggaling pa sa Amerika, mga immigration at mga tax persons doon, kung hindi ako nagkakamali, at pinatestify nila dito sa Sandigan Bayan. So meron talagang direct evidence na hindi napasinungalingan ng mga sinasakdal. Opo. Magkano po ang recovery ng state po dito sa Ligot Estate? Ito ang sinasabi, yung nag-underdeclare sila, mga 101,761 pesos. Iyan eh. So, i-breakdown mo yan sa mga deposito, 55 million, at aabot yan ang estimate ng gobyerno, aabot sa 131 million around that around that amount. Opo. Ang laki. Opo. Ang laki talaga. Tapos ang sabi nga, paano ka namang makakakamal-kamal na mga ari-aring ganyan kung from 1982 at 2003 sa computation ng gobyerno, mga 9 million lang ang max mo na. Opo. Paano mo namang nakuha yung 131 million na yan? Opo. Talagang Opo. talagang Opo. obvious. Meron na pong may presumption na nga kasi that time din po wala pang salary standardization law, no? Mabababa pa rin po ang sweldo maging ng mga AFP general. So sa panghuli po na lamang din, kasi nga dito po yung presumption, 'di ba? Kapag sobra-sobra ang yaman mo sa kinikita mo, presumption diyan nakaw 'yan. Ganito po din. Ngayon kasi, 'di ba, filing ng SALN, right? Oo. Well, hindi na tayo magbabanggit pa, pero kapansin-pansin na marami po ang naghahain ng SALN na sobra-sobra ang laki, no? Isipin mo, saan niya kaya kinuha yung pera? So, kapag po may duda ang isang mamamayan o maging dito po in this case Solgen o ang DOJ na sobrang laki ng inihain niya na SALN na halaga po ng kanyang net worth, tapos kung susuriin mo yung kanyang SALN, parang ang question mo is, sandali lang, pwede ba nating malaman kung paano ka nagkaroon ng ganong karaming ari-arian hango sa dati mong trabaho o pinanggalingan? Pwede bang malaman namin ang income tax mo? Kasi malalaman natin ang net worth mo doon sa income tax returns mo. Kasi doon dapat nadideklara mo ang kinikita mo. Hindi ba pwede pong maisulong itong provision ng batas na ito doon po sa mga naghahain nga ng SALN pero questionable po naman ang kanilang mga deklaradong both ways yan, medyo po underdeclared or overdeclared din. Sinabi mo, Ted,
Both ways talaga yan. Both ways talaga yan. Para makita kung saan ang gagaling naman, kung bakit ganyang kalaki ang iyong salin. Tungkol sa income tax, masyado kasing confidential ang income tax, no? So, therefore, dapat kailangan niya ng mga court order ulit, no? Sa mga income tax. Pero tama ka, Ted, no? It goes both ways. Double-bladed yan. Paano kang ganyang kalaki ang naging ang iyong ari-arian, sa ganung ito lang ang kinikita mo nung ikaw ay nagtatrabaho. Tama yon. Pwede yan, Ted. Pwede yan. Pwede yan. Walang problema dyan. Opo. Kasi mga kapatid, dalawa po ang duda ng marami eh. Ang liit, ay sobra ka naman. Nagbigay ka nga ng ganito mamahaling regalo sa ganito. Tapos yan lang ang deklarado mo. So sobrang liit daw, hindi match. Meron namang, uy, sobra naman laki ng dineklara mo. Hindi ba? Sandali lang. Saan mo kinuha yan? Ted, Opo. alam mo, Ted, kaya nga kung nanonood ka ng mga Senate investigation na to, nagngingit-ngit ka eh. Nagiging frustrated ka. Kasi kung gagamitin lang nila ang pagpapalagay na sinasabi ng ating batas sa Section 2 ng 1379, ang dali-dali mo na talagang magtanong kung ano ang mga tamang tanong. Pumapasok pa lang ang witness. Tatanungin mo na, ang ganda ng Amerikana mo, ano yan, Hong Kong ba yan? O paano kang pumunta dito? Ilan SUV mo? Teka muna, saan ka nang galing? Sa Forbes Park na bahay mo? Ganun, ang ganda ng sapatos mo, Florsheim. So, pwede ka talaga magtanong habang pumapasok pa lang at ibuuin mo na yung tinatawag na presumption na bakit ganyan ang iyong lifestyle. Bakit sabi ng ating konstitusyon ang mga lingkod bayan ay dapat mamuhay ng modest lives? Bakit ganyan ka? Ang dami mong SUV. So doon pa lang, alam mo Ted, pagkatapos ng hearing na yon, pwede nang gumawa ng affidavit kung sino man ang mga senador dyan at mag-file na sa ombudsman kasi nahandoon na yung pagpapalagay. Sa mga tanong mo, umamin na napakalaki ng mga ari-arian nila tapos ihainan mo ng, teka muna, ito po salin nyo. Teka muna, ano mga pa trabaho nyo? O doon mo na makikita. So tandaan natin, ang sinasabi lang ng batas, pagpapalagay lamang, konkretong ebidensya, mag-file ka na. Pero wala pang nangyayari. Yan ang nangyayari sa atin. Opo, yun nga po yun. So again, Dean, salamat po na marami. Good to see you again at mapakinggan po ang inyo po napakagandang aral na amin po namang natutunan this morning para po sa ating legal basis. So ulitin po din. Salamat sa iyo, Teddy Day Chacha, sa ating mga tagapanood, tagapakinig. Mabuhay po kayong lahat. Salamat na marami. FM. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!